ipamuhay. Meron din po nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4. Sabi po sa Biblia sa Mateo chapter 4 verse 4, sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa mga pampisikal na pagkain. Alam mo po, yung iba sa atin dito nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay tayo kasi meron tayong pangangailangan sa buhay na ito. Kumakain tayo, may mga bills tayong binabayaran. Pero alam niyo po ba na ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasabi na hindi lang yun ang kailangan natin para mabuhay tayo sa daigdig na ito. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, mga minamahal kong kaibigan, sabi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan, at nagbibigay po ng pag-asa, nagbibigay ng encouragement sa mga nadi-discourage sa buhay na ito. Maliban po doon, sabi sa Marcos chapter 1 verse 15, sabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at talikuran natin ang ating mga masasamang ginagawa at sumampalataya tayo sa magandang balita. Mga minamahal kong kapatid, ang salita ng Diyos, kung ito po ay ating sasampalatayanan, mananalig tayo dito, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Anong klaseng kaligtasan yun? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos, sabi sa Juan chapter 1 verse 1, sa pasimulan ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Bakit hindi po namin ikinakahiya na ipangaral sa inyo ang magandang balita? Wala po akong hihinging anumang kapalit sa inyo. Sabi po sa Roma chapter 1 verse 16, mga minamahal kong kapatid, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko nahihiyang ipangaral sa inyo ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa sino mang sasampalataya. Ito ay kapangyarihan niya para iligtas tayo kung tayo po ay sasampalataya sa magandang balitang ipinapangaral ko po ngayon sa inyo. Naniniwala po tayo, mga minamahal kong kapatid, na tayong lahat po ay lilisan sa mundong ito. Lahat tayo ay papanaw, lahat tayo ay mamamatay. Kasi ayon sa Hebreo chapter 9 verse 27, sabi ng Biblia, itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Naniniwala ang marami sa atin dito na tayo pong lahat ay mamamatay. At pagkatapos ng mamatayan sa sanlibutan ito, pagkatapos natin mamatay, meron pang kabilang buhay. Meron pang buhay sa kabilang buhay. Meron pang paghatol ang Diyos. Lahat po dito, lahat ng nakasakay, lahat tayo, alam natin kung saan tayo pupunta.
walang buhay ay hindi po langit kundi impyerno. Alam niyo po, hindi po ito pananakot. Ito po ay isang paalala para po sa ating lahat na kung meron man tayong future na dapat paghandaan, yun po ay ang araw ng ating kamatayan. Yung pupuntahan ng ating mga kaluluwa. Alam niyo po, marami pong naghahanda para sa kanilang future. Maraming estudyante nag-aaral ng mabuti kasi isip nila magkaroon ng magandang trabaho in the future. Meron namang mga nagtatrabaho talagang nagsisikap, makapahanap buhay, nag-iipon para pagdating ng future merong mahuhugot. Pero alam niyo po ba na kung meron ng future na dapat paghandaan ng lahat ng tao, yun yung pupuntahan niya sa kabilang buhay. Alam niyo po, kapag namatay tayo, wala nang second chance yun. Hindi po totoo yung word na rest in peace sa mga lapida. Yung nakalagay sa mga sementeryo ng rest in peace. Alam niyo po ibig sabihin ng rest in peace? Pag namatay ka raw, may kapayapaan ka na. Di po totoo yun. Ang magkakaroon lang ng kapayapaan is yung mga taong na kay Kristo. Dito pa lang sa lupa, hanggat buhay ka, pag na kay Kristo ka, na kapag ikaw ay nasa Diyos, meron kang kapayapaan hanggang sa kabilang buhay. Alam niyo po, mga minamahal ko kaibigan, hindi po sayang ang buhay natin kung ito po ay ipapagamit natin sa Panginoon. Kailan lang magiging sayang ang buhay natin kapag ito pong buhay na ito ay hindi natin ipinapagamit sa Diyos. Again po, mga minamahal kong kapatid, hindi po ako manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay. Nawa yung salita na napakinggan nyo ngayon, hindi po yung galing sa akin, kundi galing sa Diyos. Nananawagan po ang Diyos sa ating lahat dito. Mapabata, mapamatanda, lahat po. Nananawagan ang Diyos sa atin. Manumbalik na tayo sa Panginoon. Pagsisihan na natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kasi ang buhay natin sa mundong ito ay wala po kasiguraduhan. Magsisi na tayo, sumampalataya tayo sa Diyos, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga kasalanan ginagawa natin, hayag man yan o lihim, talikuran na natin, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi sabi sa unang Juan, chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa Diyos, ang Diyos ay tapat at maluwin at patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. The Lord Jesus Christ, kailangan natin si Kristo sa buhay natin sapagkat ayon sa Biblia, sabi po ng Panginoong Heso Kristo sa John chapter 15 verse 5, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa sa buhay na ito. Kaya we need Jesus and don't die without knowing Jesus. Huwag kang papayag na mabubuhay ka at mamamatay sa mundong ito na wala kang relasyon sa Panginoong Heso Kristo. So bago po ako umupo sa aking upuan, nais ko lang pong magpasalamat sa Diyos at sa ating pong konduktor, kina ate, kay kuya, sa pag-alaw na makapag-share po ng gospel sa inyo. Salamat din po sa inyong pakikinig at nais ko po mag-iwan ng maiksing panalangin para po sa ating biyahe. Let us pray. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa aming biyahe, Lord. Hindi po magkakaroon ng problema at berya, Panginoon. At ingatan mo kami at ilayo sa lumang uri ng disgrasya at kapahamakan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na makapunta, makarating kami sa aming pupuntahan, na kami po ay ligtas, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at ipinagkakatiwala ko na po yung salita mo na nahasik sa puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Nawa yung salitang napakinggan nila ay tumimo sa kanilang mga puso upang sila po ay mabago at maglingkod sa iyo. Ito po ang aking samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen and Amen.
ako. Ngayon, God bless po, mahal tayo ng Diyos.